Ang pagunlad ng mga modernong retail establishment ay nagpapakita ng malaking pagbabago sa gawin ng mga mamimili pagdating sa pagbili ng mga pangailangan sa bahay. Isang konkretong halimbawa nito ang kilalang tatak na Mr. DIY na mula sa pagiging isang payak na tindahan ng hardware ay naging isa na ngayon sa mga pinakamalaking kumpanya ng home improvement sa buong Asya. Nagsimula ang opisyal na kwento ng kumpanya noong buwan ng Hulyo 2005, partikular na sa isang maliit na lansangan sa Halan Tuanku Abdul Rahman na matatagpuan sa lungsod ng Kuala Lumpur sa bansang Malaysia. Ang unang tindahan ay tinayo bilang isang traditional na hardware store na nagbebenta ng mga karaniwang kagamitan sa pagkukumpuni ng bahay. Ang mga tunay na may-ari at nagtatag ng dambuhalang retail chain na ito ay ang magkapatid na Tan Yuye at Tan Yuwei na nagmula sa Malaysia. Sa simula, ang layunin ng magkapatid ay magbigay lamang ng mga dekalidad na kagamitan para sa mga lokal na residente. Ngunit nakita nila ang malaking potensyal ng pagpapatakbo ng isang retail shop na may maayos na sistema. Dahil sa kanilang dedikasyon, ang unang tindahan ay mabilis na sinundan ng iba pang mga sangay sa loob ng kanilang bansa hanggang sa tuluyan silang lumipat mula sa traditional na hardware patungo sa isang modernong one-stop shop. Ang opisyal na impormasyong ito hinggil sa kanilang pinagmulan ay dokumentado sa kasaysayan ng Mr. DIY Group. Sumikat ang tatak na ito sa Malaysia at sa iba pang karatig bansa dahil sa kanilang natatanging diskarte sa pagpili ng mga produkto at lokasyon. Hindi tulad ng ibang malalaking mall na nangangailangan ng mahabang oras ng paglalakad, madalas na pumipili ang magkapatid na Tan ng mga lokasyon na madaling mapuntahan ng mga taong tulad ng mga lokal na komunidad o maliliit na commercial center. Ang kanilang estratehiya na maglagay ng malawak na uri ng mga kalakal na umaabot sa higit 18,000 na uri ng produkto ay naging pangunahing dahilan upang balik-balikan sila ng mga mamimili. Ang kakayahan ng kumpanya na pagsamasamahin ng mga gamit sa kuryente, hardware, mga laruan, stationery at mga palamuti sa bahay sa ilalim ng isang bubong ang nagbigay sa kanila ng bentahe laban sa mga tradisyonal na katunggali. Ang ganitong sistema ay nagdulot ng malaking kaginhawahan sa mga mamimili na naghahanap ng mabilis at murang solusyon sa kanilang mga pangailangan. Pumasok ang kumpanya sa merkado ng Pilipinas noong taong 2018 sa ilalim ng pamamahala ng Bricolage Philippines Incorporated na nagsilbing opisyal na partner o entity para sa lokal na operasyon. Ang unang sangay sa bansa ay binuksan sa lungsod ng Balagtas sa Bulacan na naging hudyat ng kanilang agresibong pagpapalawak sa iba't ibang lalawigan. Mabilis na nakuha ng tatakang tiwala ng mga Pilipino dahil sa tugma ang kanilang konsepto sa kultura ng mga lokal na mamimili na palaging naghahanap ng sulit na halaga para sa kanilang pera upang mas mapalapit sa mga tao. Kinuha rin ng kumpanya ang mga kilalang personalidad tulad ng mag-asawang Tim Kramer bilang mga opisyal na brand ambassador upang magsilbing mukha ng kanilang mga kampanya sa bansa. Ayon sa ulat ng Business World Online, ang mabilis na pag-unlad na ito ay pinangunahan ni Rosel Marisol Andaya, ang tumatayong Chief Executive Officer ng kumpanya sa Pilipinas. Alam mo ba na ang kumpanyang ito ay opisyal na pumasok sa Bursa Malaysia o ang Stock Exchange ng kanilang bansa noong Oktubre 2020? Sa pamamagitan ng isang initial public offering na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking pagpapatala ng kumpanya sa kasaysayan ng Malaysia na may market capitalization na umabot sa 10 billion ringgit. Ang hakbang na ito ang nagbigay sa magkapatid na Tan ng sapat na kapital upang pondohan ang kanilang pandaigdigang pagpapalawak sa iba pang mga kontinente kabilang ang Europa tulad ng Spanya at Turkey. Sa kabila ng pandemya na naganap sa mga nagdaang taon, ang kanilang operasyon ay hindi huminto. Bagkus ay lalo pang dumami ang kanilang mga pisikal na tindahan dahil sa mataas na demand ng mga tao sa mga abot kayang kagamitang pambahay. Ang tagumpay na ito sa pananalapi ay naglagay sa mga nagtatag ng kumpanya sa listahan ng mga pinakamayamang individual sa buong Asya. Alam mo rin ba na ang kabuang bilang ng mga tindahan ng tatak na ito sa Pilipinas ay mabilis na umabot sa milestone na 1,000 sangay nitong buwan lamang ng Mayo 2026. Isang patunay ng kanilang napakabilis na expansion sa loob lamang ng 8 taon mula na magsimula sila sa bansa. Ang kanilang ika-1,000 tindahan sa Pilipinas ay binuksan sa Mactan, Cebu na nagtatampok ng mas malawak na espasyo at modernong disenyo para sa mga bisita. Noong 2024, ang lokal na pamamahala ng kumpanya sa Pilipinas ay nagulat na humigit kumulang 9.2% na kanilang kabuang inventaryo ay nagmula na sa mga lokal na supplier sa loob ng bansa. Ang desisyong ito ay nagresulta sa pagbuhos ng halagang 1.9 billion peso sa mga lokal na tagagawa at maliliit na negosyong Pilipino. Ang ganitong sistema ay bahagi ng corporate social responsibility at pagpapanatili ng magandang ugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas na naging dahilan upang makamit nilang parangal ng ESG Initiative of the Year sa Retail Asia Awards sa magkasunod na taon. Ang pangunahing dahilan kung bakit nananatiling mababa ang presyo ng mga bilihin sa mga tindahang ito ay ang kanilang malaking sukat ng operasyon o tinatawag na economies of scale. Ang magkapatid na Tan ay gumagamit ng estratehiya kung saan direkta silang bumibili ng bilyong-bilyong halaga ng produkto mula sa mga pabrika sa China at iba pang mga bansa ng cash o walang utang.
Dahil direktang transaksyon at walang mga middleman o ahente na nagpapatong ng sariling interes, nakukuha ng kumpanya ang pinakamababang posibleng presyo ng bawat unit. Bukod dito, nagtayo ang kumpanya ng sarili nilang dampuhalang logistics hub at warehouse system na nagpababa ng kanilang operational cost mula sa 5% patungong 1% na lamang. Ang lahat ng natipid na halaga sa transportasyon at pag-iimbak ay ibinabalik sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanilang sikat na slogan na always low prices. Sa kabila ng malaking tagumpay, ang kumpanya ay hindi rin nakaligtas sa mga kontrobersya at hamon sa kanilang operasyon sa mga nagdaang taon. Noong buwan ng Abril 2022, naging maugong ang pangalan ng Tatak sa mga social media platform matapos iulat ng isang aplikante sa Malaysia na nakaranas di umano ng racial discrimination mula sa isang empleyado ng kumpanya habang naghahanap ng trabaho. Agad na naglabas ng opisyal na pahayag ang pamamahala upang humingi ng paumanhin at tiniyak na tinanggal sa posisyon ang nasabing empleyado dahil sa paglabag sa kanilang patakaran sa pagkakapantay-pantay. Bukod dito, madalas ding maging paksa ng kritisismo ang kalidad ng kanilang murang produkto, kung saan may mga pagkakataong nagkakaroon ng mga isyu sa tibay ng mga plastik at elektronikong kagamitan. Ang mga isyong ito ay patuloy na tinutugunan. Ng kumpanya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang quality control at pagsasagawa ng pagsasanay sa kanilang mga tauhan. Sa kasalukuyang takbo ng merkado sa Pilipinas, ang kumpanya ay nagpapakita ng matatag na posisyon sa gitna ng mataas na antas na inflation at pagtaas ng mga gastusin sa pamumuhay. Ayon sa pinakahuling ulat ng The Philippine Star, naglunsad ng kumpanya ng isang malawakang kampanya kung saan pinanatili nilang walang pagbabago ang presyo ng kanilang mga pangunahing produkto upang suportahan ng mga pamilyang Pilipino. Ang hakbang na ito ay nagbigay sa kanila ng mas malaking bentahe kumpara sa mga tradisyonal na supermarket at hardware store na napilitang magtaas ng presyo dahil sa pandaigdigang krisis sa supply chain. Sa pagkakaroon ng 1,000 tindahan, mas madali na ngayon para sa mga ordinaryong mamimili ang kumuha ng mga plastik na kagamitan, pangkumpuni at school supplies nang hindi kinakailangan gumastos ng malaki sa pamasahe. Ang kanilang presensya ay patuloy na nagiging banta sa mga lokal na retail giant dahil sa kanilang kakayahang mag-alok ng produkto sa pinakamababang halaga. Mula sa isang payak na kwento ng pagsisikap ng magkapatid na Tan sa Kuala Lumpur noong 2005, ang kumpanyang ito ay napatunayang kayang baguhin ang mukha ng retail industry sa pamamagitan ng tamang sistema ng pamamahala. Ang kanilang pagpasok at agresibong paglaki sa Pilipinas ay nagpapakita na ang kalidad at murang presyo ay palaging mananatiling pangunahing hinahanap ng mga mamimili. Ang pag-abot sa 1,000 sangay ay hindi lamang isang tagumpay sa negosyo, kundi isang patunay na ang Tatak na ito ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng pamilyang Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng maayos na relasyon sa mga lokal na supplier at pag-iwas sa mga isyong etikal, inaasahan ng kumpanya ay mananatiling nangunguna sa larangan ng home improvement sa mga susunod pang taon. Ang kasaysayan ng Tatak na ito ay nagbibigay ng mahalagang aral sa modernong komersyo na ang tagumpay ay nagmumula sa tamang timpla ng abot kayang presyo, estratehikong lokasyon at malawak na pagpipilian.